Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Mwamu Chup Chup. Dahil sa malakas na atake ng bida ay wasak ang mukha ni Hades. Nakita ni Lucy ang scarf nito na kinuha niya bago pa mahulog. Nagtataka naman si Hades kung bakit naglalaho ang kanyang magic power. Hindi niya alam na winasak na pala nila Happy ang Grimoire Heart kaya naglaho na rin ang mga halimaw. Saka muli pang tumubo ang malaking puno sa isla dahil ginamit ni Altair ang kanyang kapangyarihan. Dahilan para magliwanag ang mga emblem ng fairy tale na nagbalik sa kanilang mga magic power subalit nabugbog pa rin si Natsu ni Master Hades gamit ang sariling lakas. Nang bumangon si Laxus at inumbag ito ngunit natalo din siya ng matanda kaya sama-sama na namang sumugod ang ating mga bida pero ginamit ni Hades ang natitirang magic power. Pinalabas ni Lucy si Capricorn at ginulpi ang dati niyang master. Si Wendy ay umatake na rin ng Sky Dragon Wing Attack. Saka gumawa si Grey ng malalaking espada na ipinang-atake sa kupal na matanda. Si Erza naman ay ginamit ang Pentagram Sword technique nito. Ngunit naghanda pa si Hades ng Grimoire Law ngunit nauna si Natsu na gumamit ng Advanced Dragon Slayer Secret Art na pinagsamang apoy at kidlat na tuluyang tumapos sa hangal na Hades. Dahil dito ay tuluyang naipagtanggol ng ating mga bida ang kanilang guild. Subalit dumating sila Happy na hinahabol ng maraming alagad ng Grimoire Heart at wala na silang mga kapangyarihan. Ngunit dumating sila Makarov kasama ng iba pang mga miyembro. Nang makita rin ng mga ito na natalo si Master Hades ay nagtakbuhan sila. Hinahanap naman ni Grace si Juvia dahil hindi pa ito nakakabalik. Samantala nagkakahiyaan pa ang maglolo pero pinagalitan ito ng matanda dahil hindi na siya kasapi sa guild. Natuwa naman ang Raijin tribe nang makita ang kanilang leader. Nais pa rin ituloy ni Natsu ang S-rank wizard trial kaya nag-away sila ni Gajil, subalit bigla siyang nakatulog sa sobrang pagod. Binuhat ito ni Lucy kaya tinulungan na lang sila ni Capricorn na binitbit lang na parang bagay ang bida. Bago sila makaalis ay sinabi ni Hades na kung hindi siya tatapusin ngayon ay siguradong babawi siya sa fairy tale. Tinanong ni Makarov kung bakit ito naging masama. Giit ni Hades na sa kanyang paglalakbay ay nalaman niyang ang tunay na mundo para sa mga salamangkero ay ang Grand Magic World. Dahil ang mahika ay nagsimula naman talaga sa kadiliman. Sagot ni Makarov na hindi na mahalaga kung ano ang pinagmulan ng mahika dahil malaya silang gamitin ang mahika sa nais nilang paraan. Napakalakas humilik ng bida na ikinainis ni Elfman, si Lysana naman ay pinaglaruan ang buhok nito. Isinumbong ni Evergreen na minanyak daw siya ni Elfman. Kaya nagpaliwanag ang binata kay Laxus tungkol sa sinabi nito. Kailangan na daw umalis ni Capricorn pero may hindi ito masabi. Giit ni Lucy na wag na siyang mahiya, kaya sinabi ng Celestial Spirit na kailangan na daw mag-diet ni Lucy dahil napakabigat daw nito. Nang dumating si Juvia ay tumuwad ito kay Grey dahil nais niyang parusahan nito ang puwet niya dahil nakatakas daw si Zeref. Tinutokso naman ni Gildart si Laxus dahil natanggal ito sa guild. Sa kanais ni Natsu na labanan ito ngunit bagsak siya sa isang suntok. Samantalang si Grey ay hinabol ng puwet ni Juvia. At nakapila naman ang mga pasyente ni Wendy kaya si Erza naman daw ang bahala suot ang kanyang sexy nurse costume kaya pinilahan ng mga kalalakihan. Subalit pinahirapan lang sila ni Erza dahil wala itong alam sa pagiging nurse. Samantala umalis na rin sila Hades sakay ng nawasak nitong ship kasama ang mga natitirang tauhan. Sinabi naman ng master na pag-uwi daw nila sa guild ay kailangang magsuot ng mga sexing damit ang mga kababaihan na ikinainis ni Mira Jane. Di makakilos ang mga tauhan ni Hades dahil dumating si Zeref. Giit ni Zeref na isang kalokohan ng mga kinolekta nilang susi dahil nagising na daw siya. At napakarami daw nitong nasaksihan ng mga kaguluhan kaya napagtanto niya ang kahalagahan ng buhay, subalit ito rin ang dahilan kung bakit kusang kumukuha ng mga kaluluwa ang sinumpa niyang katawan. Dagdag pa nitong dahil sa kasamaan nila Hades ay darating ang aknologiya upang wasakin ang kasalukuyan kaya kailangan nilang maparusahan dahil sila rin ang dahilan upang muling makalimot si Zeref sa kahalagahan ng buhay. Habang nasa bangka ay sinabi ni Altair na pwede silang magsimula muli ngunit tinanong ni Meldy kung siya ba ang nangwasak sa kanyang bayan na hindi naman itinanggi ng dalaga ngunit dahil sa pagsisisi ay bigla itong nagpakamatay at nahulog sa dagat. Subalit iniligtas ni Meldy upang muli silang magsimula ng panibagong buhay. Tuluyang tinapos ni Zeref si Hades sa naramdaman ng pagdating ng aknologiya. Nadismaya ang mga wizard dahil kanselado na ang S-class promotion. Ngunit nais pa rin magpatuloy ng bida kaya sinuntok ito ng kanilang master. Di makapaniwala si Laxus na nakasurvive pala si Lysana. Samantala nag-hot spring sila Lucy upang gumaling ang mga sugat at pasa. Habang kasama ni Natsu si Gildarts na mamingwit ng isda na napaka-boring daw pero favorite ito ni Happy. Dumating si Kana para sabihin ang katotohanan kaya kinuha ni Lucy si Natsu upang bigyan sila ng privacy.
advocacy. Kaya nasabi na rin ni Kana na si Gildarts ang tatay niya at siya ring dahilan kung ba't siya sumali sa fairy tale, pero sa dami ng babae ni Gildarts ay hindi niya malaman kung sino ang ina na ikinagalit ni Kana. Pero niyakap siya ng ama dahil ito daw ay anak ni Cornelia na siyang tanging minahal niya ng totoo. Dahil nasabi na daw ito ng dalaga ay nabawasan na ang bigat ng kanyang dibdib. Napaiyak na lang ang pinakamalakas na fairy tale wizard at naalala noong bata pa ito kaya nangako siyang babawi sa mga pagkukulang sa anak. Sa kabila ng mga nangyari ay hindi pa rin pinayagan ni Makarov na makabalik sa guild si Laxus, ngunit tanggap naman ito ng apo. Nang marinig nila ang kakaibang tunog na inakala ni Happy na tiyan lang ni Lucy, naramdaman din ito ng iba pang mga guildmates kaya hindi napansin ni Gray na nakaupo siya sa puwet ni Juvia. Hanggang sa lumakas ng todo ang tunog nito na nalaman ni Wendy na isang dragon kaya sumakit ang matagal ng sugat ni Gildarts mula dito dahil dumating na doon ang kinatatakutang aknologiya na nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Giit ni Gildarts na wala silang pag-asa dahil nakalaban niya na ito noon, subalit tila sila talaga ang pakay nito kaya pinag-utos nitong tumakbo na sila sa yumanig ang buong isla at sa isang iglap ay naglaho ang gubat na nandoon kaya nagmadali na ang lahat na tumakas mula dito, subalit hindi sila pakakawalan ng dragon. Tinamaan nito si Elfman na sinalo naman ni Evergreen, ngunit pareho silang tinamaan kaya sumugod si Natsu na walang magawa sa dragon. Naghubad naman ng master at nagpalaki upang makatakas ang kanyang mga anak at ito ang kanyang pinakahuling utos sa kanila. Nang pangunahan nito ni Laxus na napaluha ay napilitan na rin ng mga kasama na iwanan ng master. Buong lakas na pinigilan ni Makarov ang aknologiya, subalit napakalakas nito kaya napatumba siya, subalit tumawa pa ang master dahil nagampanan niya na ang pagiging magulang. Kaso nagbalik si Natsu at kinalaban nito saka napatalsik din si Makarov. At nakitang ayaw siyang iwanan ng kanyang mga miyembro kaya sama-sama silang umatake sa halimaw. At sa pangunguna ni Laxus ay sunod-sunod silang umatake ng mga malalakas na teknik na nagsama-sama at tumama sa dragon na nagpasabog dito habang sa malayo ay nanunood ang ika-unang master. Subalit nakita ni Laxus na nakangiti pa ang dragon kaya muling umatake ang mga Dragon Slayer at tagumpay na napaatras ang aknologiya. Pero muli itong bumangon na parang walang nangyari kahit ibinigay na nila ang lahat. Saka ito naman ang aatake kaya naghawak kamay na ang lahat ng kasapi ng fairy tale upang pagsamahin ang natitira nilang mahika at sama-sama rin silang inatake ng aknologiya kaya nabura ang isla sa mapa. At kahit anong paghahanap ang gawin ay walang natagpuan. Makalipas ng 7 taon ay malaki na si Romeo na laging naghihintay sa pagbabalik nila Natsu. Napakarami na ring nagbago sa loob ng 7 taon dahil ngayon ay parang isang kulungan ng hayop ang kanilang guild house. Si Macau ang naging master ngunit palagi niyang kaaway si Wakaba at pakunti ng pakunti ang members nila dahil wala na ang malalakas. Tumaba ng todo si Droy at pamayat naman si Rides. Ngunit nang mapag-usapan nila si Levi ay natigilan ng mga ito, saka dumating ang pinagkakautangan nilang guild na Twilight Ogre para maningil. Wala silang pambayad kaya sinipa ng mga ito ang ika-4 na master, na pinigilan silang lumaban kaya winasak na lang ng mga ito ang mga kagamitan bago umalis. Nahulog naman ang drawing ni Rides kaya naalala nila ang mga malalakas na kasapi ng fairy tale na 7 taon nang naglaho kaya nais na nilang sumuko sa guild. Napaiyak na lang din si Macau dahil hindi niya na daw nakitang ngumiti si Romeo. Kalaunan ay yumanig dahil dumating ang Blue Pegasus Christina Advance Ship. Saka nagpakita si Ichiya subalit pagbagsak ay plakda ito. Bumaba din ang mga kasama at sinabi ng mga ito na dahil sa kanilang pananaliksik ay nakakita sila ng clue na nag-e-exist pa ang Tenru Island. Kaya agad na naglakbay ang grupo upang hanapin ito kaya na-excite sila Jet at Droy na makita si Levi pero ayaw nilang umasa para hindi sila masaktan. Tumigil bigla ang hangin at nakita nila ang isang elf at sa kumpas nito ay muling umakyat ang Tenru Island na iningatan nito ng 7 taon saka ito umalis. Agad silang nagtungo sa isla upang maghanap ng makita nila si Natsu. Sa guild ay hindi na daw naniniwala si Romeo na magbabalik pa sila Natsu. Tapos bumalik pa ang mga asungot para mambuli kaya lalabanan na ito ni Romeo. At bago nito mapatay ang bata ay biglang tumalsik ang pangit. Saka pinagbubugbog ang mga asungot dahil nagbalik na pala ang elite members ng fairy tale. Sa flashback ay nakita nila si Mavis na sinabing ginamit niya ang magic power ng mga members upang ma-activate ang fairy sphere na nagprotekta sa buong isla kasama na sila. At bago ito umalis ay binati nito si Makarov sa nabuong guild. Sa present naman ay naiiyak ang mga kasamahan sa tuwa. Pinakita ni Romeo ang mabahong apoy na natutunan kay Totem Arrow na ikinatuwa ni Gajil na isa na ngayong sensei. Samantala ayaw nang bawiin ni Makarov ang titulo ng master kay Macau upang makapagpahinga. Nagulat si Erza dahil ikinasal na sila Biska at Alzak at meron na silang baby. Saka nakita nila ang mga drawing ni Rides ngunit nadismaya si Wendy dahil wala pa rin siyang hinaharap kahit sa drawing. Natuwa si Makarov dahil nanatili si Kinana sa fairy tale. Saka dumating ang pamilyar na guild ng Lamia Scale na tumulong din sa paghahanap ng Tenru Island.
Tapos na love at first sight pa si Leon kay Juvia. Si Gildarts ay tuwang-tuwa sa anak nito, at naging masaya ang lahat sa pagbabalik ng mga core members. Pagbalik ni Lucy ay umabot na ng 5 million ng rent dahil 7 taon siyang nawala kaya wala siyang pambayad. Kaya naisip niyang malaki talaga ang ipinagbago sa mga panahong nawala sila kaya nais niya rin dalawin ng ama. Giit ni Jura na magkakaroon daw sila ng meeting tungkol sa Black Wizard. Kinabukasan ay nagtungo si Lucy sa Love and Lucky Merchant Guild upang hanapin ang ama. Subalit nalaman niyang namatay na ito 1 buwan ang nakalipas. Kaya dinalaw ito kagad ni Lucy sa libingan dahil sa kasamaang palad ay hindi niya pa ito inabutan. Kinabukasan ay nagtungo sila Makarov sa Twilight Ogre upang ayusin ang kanilang gusot sa maayos na pamamaraan. Kaya nagpalaki si Makarov at nagtransform ang 2 dalaga upang turuan sila ng leksyon na naisip nila Macau na alam na nilang hindi usap lang ang gagawin nila. Samantala biglang kinuha si Lucy ng landlady at inihagi sa kanyang silid at nakita niyang napakalinis nito dahil palagi daw nililinis ng matanda at kinuha pa ang isa niyang damit. Nandoon din ang mga regalo ng kanyang ama tuwing kanyang kaarawan. At nabasa ang sulat ng ama para sa kanya, kaya kahit hindi sila close ng ama ay napaiyak na lang ang dalaga. Pagbaba ng landlady ay inakala nila Natsu na ito si Lucy pero sinabi nitong pabayaan muna nilang magluksa ang dalaga. Kinabukasan ay may nakita silang bagong misyon. Kaya agad nilang tinanggap dahil 4 na milyon ang reward nito. Pero nagpractice muna sila ng sayaw upang makapagpanggap na guest. Ngunit si Macau ay sinamantalang may sayaw si Mira na ikinainis ni Wakaba. Nag-aagawan sila Jet at Roy kay Levi ngunit isinayaw na ito ni Gajil. Nawala naman ng partner si Lucy kaya lumabas si Capricorn na mahusay pala sa pagsayaw. Nagtungo sila sa palasyo kung saan nakita ang napakagandang si Aseto na anak ng kliyente. Saka nagpakilala si Count Balsamico na mukhang kuyukot kaya natawa sila Natsu na sinapok naman ni Erza. Giit ni Balsamico na pipili ang kanyang anak ng mapapangasawa sa Magic Ball na nagaganap lang tuwing ika-7 taon at kasabay nito ang pagpasa ng mamahaling singsing na nagmula sa kanilang angkan kaya kailangan nilang protektahan ito mula kay Velvino na may kakayahan daw magbago ng anyo at mangkopya ng mahika. Kapag nagtagumpay daw silang hulihin si Velvino ay magbibigay ito ng 4 na milyon. Bago magsimula ay nag-ayos muna ang mga babaeng wizard upang maghanda sa Magic Ball. Nang magsimula ang programa ay maayos naman ang lahat ng may magyaya kay Erza na sumayaw ngunit pinaikot-ikot niya lang ang lalaki. Si Lucy ay niyaya din sumayaw na inisip nila Warren na kaduda-duda. Si Elfman ay niyaya ng isang binibini, sila Natsu at Gray ay pinilit ng mga binibining mukhang buni kaya dinispatcha nila ang mga ito. Hindi makatanggi si Elfman sa nais ng dalaga kaya kinuha ito ni Gray upang malaman kung isa itong salamangkera. Nang biglang ipakita ng dalaga ang kapangyarihan nito, kaya nagpagalingan ng dalawa sa paglikha na na-enjoy ng mga tao sa party. Nang bumababa si Aseto ay pinangarap siya ng mga kalalakihan ngunit si Erza ang unang nakipagsayaw sa kanya, si Wendy ay niyaya din ng isang bata kaya nag-alala si Warren. At pagsapit ng 12 midnight ay ilalabas na nila ang singsing na target ni Velvino nang makita nila Warren ang isang bihag sa crystal ball kaya agad nila itong pinuntahan at iniligtas kaya nalaman nilang si Velvino ang kasayaw ngayon ni Wendy na ipinakita na ang tunay na anyo. Saka gumamit ng Roar of the Sky Dragon upang makuha ang singsing. Umatake si Natsu ngunit lahat ng kanyang teknik ay nakupya na rin pala ni Velvino kaya patas ang naging laban. Si Erza ay nagtransform kaya nagtransform na rin si Velvino dahil nakupya niya na ang lahat ng mga magic nila. Balak daw talagang pakasalan ni Velvino si Aseto dahil mga bata pa lang ay gusto niya na ito ngunit tutol ang ama dahil anak lang daw siya ng katulong ngunit hindi alam ni Aseto na ipinagtatabuyan pala ito ng kanyang ama. Pero handang ibigay ni Velvino ang lahat saka ito nag-propose na siya namang tinanggap ni Aseto pero nais niya munang magbayad si Velvino sa kulungan kaya nagkaroon sila ng pangako sa isa't isa. Subalit dahil dito ay hindi magbabayad ang kliyente sa ating mga bida kaya nagsayaw na lang sila buong gabi. Sa tren ay masamang-masama ang pakiramdam ng bida at sa kasamaang palad ay naging immune na rin ito sa Troya spell ni Wendy kaya wala silang magawa. Nagbabantay sila sa cargo na maraming gold at kailangang makarating sa destinasyon ng ligtas. Subalit hindi nila alam na nakapasok na ang 3 masasamang loob na matatambok ang mga puwet dahil sila ang Bat Jiggle Gang. Ngunit napansin nilang nandoon si Natsu kaya nagkunwari ang isa na tinutulungan niya ang bida habang ang dalawa ay nakitang may nagbabantay din sa loob. Kaya bumalik sila sa leader para sabihin ito habang walang magawa si Natsu dahil sa motion sickness. Dinala ng mga ito si Natsu sa loob ng cargo at nagpanggap na tumutulong. Nang biglang makidnap si Wendy saka pinakita ng mga ito ang mga naglalakihang puwet na nag-charge at umutot ng malakas kaya nahulog sila Lucy sa tulay. Na agad na kinuha ng 2 pusa kaso nababahuan pa rin sila kaya tuluyang nahulog. Tapos pinaligiran si Wendy ng mga wet poo. Ngunit nakuha ni Flo ang atensyon ng mga ito dahil ang cute. Tapos kalaunan ay pinasabog nila ang dugtungan ng cargo upang maiwan ang mga ginto sa kanila saka ginamit ang malakas na utot upang makatakas. Pero naisip ni Wendy na titigil din ang cargo kaso hindi pala ito naisip ng mga pulpol kaya tumigil sila sa kawalan. Sinabi ng pinuno na everything is under control pero nabalian naman siya ng mga buto na pinagaling pa rin ni Wendy. Kaya
Kaya habang nagpaplano ang tatlo ay sinabi ni Wendy na kakausapin niya na lang daw ang kliyente upang bigyan sila ng ginto at pumayag naman ang tatlo pero may balak pa rin silang mag-traitor. Umakyat sila sa bubong at gumamit ng Roar of the Sky Dragon ang bata upang makabalik sila sa tamang ruta na nakita nila Lucy. Dahil napakabait ni Wendy ay nais ng tatlo na gawin siyang pinuno, pero balak lang pala ng mga ito na gamitin siya. Ngunit balak lang din magpanggap ni Wendy na kakampi nila kaya isinuot nito ang nakakahiyang costume. Kaya nang dumating sila Lucy ay ikinahiya niya ang sarili. Saka pinuntahan ni Happy si Natsu habang sila Lucy ay galit na galit sa tatlong itlog. Subalit niyaya na lang ni Wendy na sumali sa fairy tale ang mga ito kaya naiyak sila sa kabutihan ng dalaga. Kaso dumating na si Natsu na inis kaya pinatalsik niya ang tatlong bugok. Dahil matagal silang nakarating ay kalahati na lang daw ang ibabayad ng kliyente. Samantala ang tatlong bugok ay ginamit na naman ng utot ngunit tumalsik na naman sila sa kasyungahan. Isang serial jewel thief ang tinutukan nila ng baril ngunit natakot sila dahil isa pala itong invisible kaya pinagbabaril nila ito. Ito pala ang kwento sa novel na sinusulat ni Lucy pero ayaw niyang mabasa ito ng kahit na sino at tinukso-tukso pa ng pusa. Giit ni Natsu na kailangan nila ng tulong niya sa isang misyon kaya kinilig ito pero nagugutom lang pala ang dalawa kaya pinalaya sila. Nakita niya ang isang magic potion na matagal niya nang ginawa at naisipan itong ihalo sa kanyang bathtub. Ngunit pagkatapos niyang maligo ay naging isa siyang invisible. Kaya lumabas siya ng walang damit para walang makakita pero kinakabahan dahil baka biglang mawala ang epekto ng potion. Subalit naamoy ng aso at dinilaan pa siya nito sa Mariang makiling kaya napatakbo at tapos na bangga sa mga bata na pinagkaguluhan siya kaya nakiliti at hinabol ng mga ito kaya nagtago siya sa sulok. Nang makarating siya sa guild ay nandoon ang lahat at pinag-uusapan pa siya ng mga ito saka sinabi ni Happy na masungit kasi siya kaya hindi nagkakaroon ng jowa na sinang-ayunan din ng kalalakihan. Sa sobrang inis ay tinapon niya ang alak kay Macau kaya nag-away sila ni Wakaba. Tapos piningot niya si Jet at pinagkamalan itong si Droy kaya nagsuntukan. Nasira din ang painting ni Rides kaya inihagis ang silya na tumama kay Natsu at binato din niya kay Gray kaya nagsuntukan at doon na nagsimula ang rumble sa guild. Pati si Erza ay tinamaan ng mesa kaya sumali ito ngunit naamoy ni Natsu si Lucy tapos nahawakan ng siopaw kaya nasampal at nalaman ng lahat na nandoon siya. Sinabi niya na rin ang sitwasyon at nanghingi ng tulong pero walang nakakaalam ng gagawin kaya susubukan daw nila Natsu ang apoy pero napaso lang si Lucy at hindi pa rin nakabalik sa dati. Naisip ni Rides na pintahan na lang siya para may makita sila pero nakialam si Happy at ang mga kaibigan. Sa huli ay idinikit na lang ni Mira ang picture sa magazine. Dumating naman sila Wendy na dala ang kanyang mga susi mula sa apartment at pinalabas ng dalaga si Gemini at ginaya nito ang itsura ni Lucy. Saka nagtulungan sila Levi at Fred na gumawa ng spell upang kontrahin ang potion pero walang nangyari. Kalaunan ay nawala na rin pati ang kanyang damit na ikinabahala ng mga kaibigan dahil nawawala na siya sa existence pati ang lahat ng bagay na tungkol sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang makalimutan ng mga kaibigan. Subalit nang magyaya ng misyon si Natsu ay nabanggit niya ang pangalan ni Lucy kaya naalala ng mga kasama na siyang susi pala upang mawala ng bisa ang magic potion na kanyang ginamit. Subalit dahil kay Happy ay natapon ito kaya naglaho ang lahat ng mga guildmates. Isang simbahan na naman ang sinunog ng matindi na panaginip lang pala ni Tatang. Nababahala naman ang Magic Council dahil 30 simbahan na ang nasunog ngunit hindi pa nila matukoy ang salarin kaya marahang inutusan ni Grand Dome sila Hall na mag-imbestiga. Isang babaeng nagngangalang Michelle Lobster ang nagtungo sa guild upang hanapin si Lucy pero hindi siya nakikilala ng Celestial Wizard. Kaya sinabi ni Michelle na ipinadala siya ng yumaong tatay ni Lucy upang ibigay ang bagay na ito. Nang tignan ay nakabalot ito ngunit nang tanggalin ng bandage ay hindi nila malaman kung ano ito. Kalaunan ay sumama si Michelle sa apartment at dahil wala na rin itong pupuntahan ay pinayagan ito ni Lucy na samahan na lang siyang manirahan doon. Saka bumalik sila sa guild dahil doon na rin magtatrabaho si Michelle. Tuwang-tuwa ang anak nila Alzak na si Asuka kay Makarov. Saka nais din sumama ni Michelle sa misyon nila Lucy na pinayagan naman ng mga kasama. Dinala ni Erza ang karwahe na kanilang gagamitin saka sinabi niya ang plano na magtatago daw sila sa loob habang akitin daw ni Lucy ang mga bandido. Pero ayaw sumakay ni Natsu dahil sa motion sickness. At nagpresenta naman si Michelle na samahan si Lucy sa unahan ng karwahe habang lumipad na lang sila Natsu at Happy. Nakita na sila ng mga bandido kaya inakit sila ni Lucy sa abot ng makakaya pero mga Becky pala ang mga ito kaya walang epekto. At pagbukas ay kay Gray pa naakit ang mga ito kaya nagalit si Erza dahil nasira ang kanyang plano. Aatakihin ng isa si Lucy kaya ginamit ni Michelle ang karwahe upang atakihin ito saka hindi rin gumana ang sandata ni Lucy. Mabuti na lang ay dumating ang mga kaibigan upang talunin ang mga ito kaya nabihag nila ang lahat ng bandido. Samantala nagsagawa ng background check sila Macau kay Michelle upang makasiguro ngunit naawa pa sila sa nalaman dahil isa palang survivor si Michelle sa mga simbahan na sinunog. Naisip ni Michelle na magpatulong si Lucy sa guild kung ano ang bagay na ibinigay ng kanyang ama kaya gumawa siya ng request at handa naman silang tulungan ni Natsu. Nang mabatiwan ito ni Michelle ay gumalaw ang bagay saka lumabas ang mga tatak. Ngunit ang nasabi na lang ni Makarov ay wag na
itong alamin ni Lucy. Ayaw munang sumama ni Lucy sa misyon dahil nais niya munang alamin ang tungkol sa ibinigay ng ama. Dahil dito ay sila Erza at Gray lang muna ang gagawa ng misyon kaya nainggit si Juvia. Sila Natso at Happy naman ay namingwit para may hapunan. Nang makasalubong ni Laxus ang isang matapang na Vulcan kaya kinoryente na parang ipis at nakita ng mga wizard ang malakas na kuryente nito kaya agad na nagtungo sila Natso at Gajil upang makipaglaban. Dumating nga si Laxus kasama ang Raijin tribe kaya nais nila Natso at Gajil na kalabanin ito upang malaman kung sino talaga ang mas malakas. Nang dumating si Wendy at sinabing dapat ay pagplanuhan muna nila ang gagawing duelo na sinang-ayunan nila. At nabalitaan nila ito sa guild kaya naisip ng mga kasama na gumawa ng malaking event. Kaya pagsapit ng gabi ay parang may festival kaya kakanta sana si Mira kaso masakit daw ang lalamunan niya kaya si Gajil muna ang kumanta kahit wala siyang talent. Sa kalagitnaan ng misyon ay ang awkward ng pakiramdam ni Gray dahil sila lang dalawa habang nagmamasid sa malayo si Juvia upang bantayan ang crush. Nang matulog sila ay nakita ni Gray na maganda nga si Erza pag natutulog ngunit bigla itong nagising dahil oras na para sa misyon. Kagad nilang nakita ang mga magnanakaw ng ginto subalit may kasamang bodyguard ang mga ito na Vanish Brothers na noon ay tinalo ni Natso kaya si Gray na daw ang bahala sa mga ito. Umatake ang magkapatid at nakailag ang binata saka umatake ng ice magic. Ngunit tinamaan naman siya ng kawali nito at ang isa ay tuluyan siyang binugbog. Tutulong na sana si Juvia ngunit sumigaw si Gray na siya na ang bahala. Saka muling sumugod ang mga ito at gumawa si Gray ng Icebringer swords na ipinangtapos sa isa at ginamit pang laban sa kawali ng kasama nito hanggang sa matalo ang dalawa. Dahil dito ay nabawi na nila ang mga ginto. Kinabukasan ay malapit na ang duelo ngunit nakonsensya pa si Wendy dahil imbis na mapigilan ito ay naging isang malaki pang event kaya sinumbong niya kay Makarov. Nakahanda na ang mga kalahok para sa inaabangan na duelo kung saan unang lalaban si Natso kaya nagkaroon ng tensyon ng paligid dahil sa lakas ng kanilang magic power. Subalit pagsugod ng bida ay bagsak siya sa isang suntok lang na ikinadismaya ng mga tao. Saka hindi na rin matagpuan si Gajil sa takot kaya hinanap nila ito. Nang magkita ang maglolo ay umalis na si Laxus kaya nakiusap si Fried. Samantala nananaliksik pa rin sila Lucy tungkol sa bagay na ibinigay ng ama nang malaman na isa itong kamay ng orasan. At pagsapit ng hapon ay dumating ang mga kilalang mukha na tila may masamang pakay.